add to what you said, there are two other elements you need to add. Philippines just flipped. Yeah. We just flipped Philippines now. So Philippines is going with the US against China. Philippines, because remember, during Duterte, Duterte moved towards China. Yeah. Marcos Bongbong, that's his nickname. After his visit to the US, now he's being flipped. And I bet you this, during the visit, some arrangement has been made. Oh, I'm sure. And you know what it's about? His family assets, because they were frozen in the US. So it just flipped. Yeah. I just did a video on it. Well, and honestly, how can you trust anybody whose assets are frozen in the United States who's a leader? Like, how can you trust that? That's true. Good morning dito, guys. Good evening dyan. Eto, magandang pag-usapan natin about naman sa bigas. Okay? Dahil itong mga mga didilis hindi pa rin tumitigil sa 2020 nila. Okay? Ang NFA ngayon ay nagre-request sa Congress kung pwedeng magpasa sila ng batas, okay? Na upang maibalik yung pagbebenta ng NFA rice sa publiko. Okay, bakit? Ano po ba nangyari? Alam nyo, bago umupo si Duterte, kung natatandaan ninyo, ang NFA ay nakakapagbenta ng bigas sa public, okay? Now, sa panahon ni Duterte, ipinasa ng Senate at ng Congress ang rice tarification law, okay? Now, itong RTL law na ito, okay, isa sa mga nakasaad sa batas na ito ay ang pagbabawal sa NFA na magbenta ng bigas sa publiko. So, ang pinapayagan lang ng batas na ito na makabili sa NFA ay ang DSWD at ang mga LGU. Okay, now, si Duterte, kung talagay siya ay makabayan, for sure, meron siyang kinalaman dito. Bakit? Okay. Kasi pwede niyang i-veto ang batas na ito kung talagang siya ay makabayan at talagang siya ay nagmamalasakit. Pero nung panahong yan, ang pinagmamalasakitan niya, si Alan Lim, yung kapatid, Alan Lim, no. Alan Yang, yung kapatid ni Michael Yang, na isang, anong tawag nito? Smuggler. Okay? Smuggler ng mga agricultural products, including ang bigas, including ang mga sibuyas, including ang mga sili. That's why sa panahon ni Duterte, for the record, ang sili umabot ng 900 pesos, ang sibuyas umabot ng 1,200 pesos ang kilo. Ang bigas umabot ng 80 pesos ang kilo at natigil ang pagbebenta ng NFA sa merkado o sa publiko. Ngayon ang ipinapanukala ng NFA na kung maaaring ibalik na, no? At ang kailangan nito ay panibagong batas. Okay? Sapagkat, anong tawag ito? Pinagbawal na ng rice tarification law na magbenta sa publiko ang NFA. So, isipin niyo po ang kagaguhan na yan. Di ba? Isipin niyo yung kagaguhan na yan. Samantalang noon, nung panahon ni Aquino, di ba? At ng mga nakaraang administrasyon, nakakabili tayo ng murang bigas sa merkado at supply ng NFA. Dahil kay Duterte, nawala yan. Okay? So, yan ay isang malaking kagaguhan. So, kayong mga didilis na mga bobo, mga glutang at may sayad na pilit nyong pipilitan ninyo yung mga bigas-bigas na 20, hindi nyo ba alam na ang poon ninyong si Duterte ang siyang nagpahirap dyan sa bigas na yan na upang makapasok lang at makapag-manipulate yung sindikato ng mga smuggler, no? Ng mga taga Davao. Kasama na dyan sila Pulong, sila Manscarpio. Pinush nila yung RTL law na yan. Di ba? Yung rice tarification law na yan. Okay? So, yun po. So, ngayon, hopefully, makinig ang mga mambabatas natin na upang sa ganon, naibalik uli yung NFA. Sapagkat napakadami po ngayon ng mga na-confiscate yung mga sabat ng mga custom, ng mga smuggled rice. Napakadami po. So, hindi naman po ito basta-basta may pamigay kasi kailangan pa po ng order ng korte, kailangan po ng batas, no? So, sana mapakinggan ng Congress at talagang itong mga didilis at si Digong, bobo talaga, walang hiya talaga yan. So, yun lang po, so umagang ito at sa mga didilis ng bobo, lutang at may sayad, manatili po kayong may sayad, sapagkat ang may sayad ang laging high blood. Bye! Sinawa sa Pilipinas, dahil puno ng kasamaan ang mundo ngayon, pinuntahan ng Diyos si Noah, na ngayon ay nakatira sa Pilipinas.
inutos sa kanya ng Diyos, gumawa ka ulit ng isang arko. Ilagay mo dito ang 2 pares ng bawat hayop sa mundo. Pagkatapos ng 6 na buwan, uulan at babaha ng 40 araw at gugunawin ko ang mundo. Pagkalipas ng 6 na buwan, binalikan ng Diyos si Noah. Nakita niya na walang arko si Noah. Sabi ni Noah, pasensya na Lord, hindi ko po natapos ang arko. Iba na po ang panahon ngayon. Number 1, una, kailangan ko raw po ng building permit. Sunod, nahirapan po akong makakuha ng kahoy na hindi galing sa illegal logging. 3, mahal po ang kuryente paggawa ng arko. Hindi pa ako makakuha ng discount sa Meralco. 4, nahirapan po ako makakuha ng environmental permit sa DNR dahil sa mga endangered species na dadalhin ko. 5, ayaw po maniwala sa akin ang pag-asa na may dadating na malakas na pinapa-lifestyle check ako ng BIR. Dapat daw magbayad ako ng quiz. 7, hindi din po ako makakuha ng funding sa Congress. Hindi raw nila gusto yung NGO ko. Patawad po, Lord. Hindi ko po natapos ang arko sa loob ng 6 na buwan. Sumagot si Lord. Hindi ko na gugunawin ang mundo. Naunahan ako ng gobyerno.